Hello everyone, my name is Mildred Castillo. So today we're going to discuss about the different meaning about hospitality and tourism. Also, what is the relationship between tourism and hospitality and the components of them. So, let's start. Sir, I am Maria Christie A. Suarez. So now po, I will discuss the food and beverage component po. So sa food and beverage component po is yung like mga guests po or turista na nagtatravel sa isang lugar na naghahanap po sila ng food services sa isang hotel, motel, cruise ships, airlines at iba pa po. So, siyempre po sa isang hotel po is kailangan pong talaga ng may food service para sa almusal, tanghalian at hapunan po ng guest nila. Kaya siyempre po is tayong tao po is hindi na po mawawala sa atin yung food and inumin po natin. Next naman po is yung sa lodging component po. So ito naman po yung sa mga lodging po na nag-offer po sila ng magdamagang services po sa mga guest nila. Like halimbawa po kasi pag tayo po nagtatravel po is gusto pa po natin na mag-stay pa ng matagal sa isa pong lugar na pinag-travelan natin, kaya mas gusto po natin na mag-stay muna sa mga lodging para mas mapamura po tayo. So yung iba po is ginagawa rin po nilang recreational facilities po yung lodging po. Yun lang po, thank you. Good evening everyone, my name is Adrian J. Gaisonio and this is my report to my crew, and my report is about transportation. So transportation is about train travel and bus, car, boat, and transportation is ginagamit sa mga malalayong pupuntahan katulad ng kotse. Kunwari pupuntahan mo is Coronto, Busuanga, ginagamit dyan ay van, kundi motor, tricycle. Kung kaya mo magbike, pwede mo siyang gagawin. So the next is travel agencies and tour operators. So eto ang travel agencies is sila po yung tumutulong sa mga tao para maging madali yung booking nila and flight nila, tsaka mga renta sa mga hotel, sasakyan nila, tsaka mga activities nila, anong gagawin nila sa isang lugar, ganun. So tour, next is tour operator organized. So para itong katulad ng mga tour guide, sila yung mga nagtutour sa mga nagga-guide sa mga katulad ng mga beach, at sila din yung nagpipicture. So and kapag tapos yung para maganda yung experience nila doon, tsaka at i-explain sa kanila ng mga tour guide kung anong mga activities doon, kung anong mga gagawin doon, katulad sa activities na picture taking, kayaking, swimming, and isa pa yung yun lang. So yun lang ang aking report, and thank you. Sana may natutunan kayo. Good evening sir, I'm Angel Rejo. Ngayon po ay didiscuss ko about tourism and hospitality. Tourism. Ang turismo ay ang paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isang lugar para sa business trip or libangan or other purpose. Ang hospitality naman po ay nagpapakita nagpapahalaga ng kabutihang loob at tanggap sa mga bisita, nagbibigay ng komportable at magandang karanasan sa mga turista. Good evening everyone, my name is Sydney Claire F. Tongko. Ay binigay po sa aking gawain is ang element of travel. Ano nga ba ang meron sa element of travel?
Una, distance. Ang distance ay meron siyang local and non-local. And then, ano nga ba ang local? Ang local naman po is ang bahay to school. And then, yung ano naman ang non-local? Ang non-local po is yung babiyahe ka po sa malayo. Halimbawa po, bahay, pupunta ka ng airport and then sasakay ka ng eroplano or barko, yun po yung tinatawag nating non-local. Dadako naman po tayo sa pangalawa. Length of the stay of the destination. Mas mahalaga po ito kapag ikaw ay isang traveler. Mas maganda po na meron tayong mapag-i-stayan. Halimbawa po natin dito is ang hotel. Hotel ang madalas na pinag-i-stayan ng mga mahilig sa travel. Halimbawa po natin dito is yung mga Amerikano. Sila po yung mahilig na mag-travel po and then doon sila nag-i-stay. Dadako naman po tayo sa pangatlo, residence of traveler. Ano nga ba ang residence of traveler? Ang resident traveler po is ang halimbawa po is ako, mahilig po ako mag-travel. Siyempre, kapag nagustuhan ko po yung isang lugar and then doon na po ako mananatili and then doon na po ako magtatayo ng isang business. And then, mapapabilang po ko doon sa isang lugar na yon na magiging isang residente din po ko. Yun po yung tinatawag natin na residence of traveler. May 6 po tayong tatalakayin sa purpose of traveler. Unang-una po dito is visiting friends and relatives. Isa rin po siya sa mga purpose of traveler. And then, pangalawa po, yung seminar. Halimbawa, manager po ang madalas na nag-attend ng seminar sa ibang lugar. Dadako naman po tayo sa pangatlo. Ang pangatlo po is ang business. Kapag isa kang businesswoman po, is madalas kang nagtatravel sa ibang lugar para ma-manage mo yung mga business mo pa and then mapamalakad mo pa. And then, yung pang-apat, is mahilig ka mangisda. Yun yung pang-apat. 5 and 6 po, entertainment. Ang entertainment po, pasok po dito is yung sport and then yung pamamasyal po. Yun po yung sa entertainment. Sa personal and family po, halimbawa po natin dito is may ikakasal sa isang pamilya at sa malayo po siya ikakasal. And then, pasok po yun sa isang purpose of traveler. 5, nature of tour. Mahilig dito is yung mga Amerikano. Sila yung madalas na nagta-travel. Kasi para ma-explore nila or malibot nila yung isang lugar na yun. Number 6, tourist product. Halimbawa po natin dito is yung mga souvenir shop. Napapakita po nun is ang pagbisita natin sa isang lugar na yon para maging masabi natin na pumunta na kami dyan, ito nga yung souvenir na nabili ko, katunayan na nakapunta na ako dyan. Number 7, tourist destination. As a traveler, much better na meron tayong naisip kagad kung saan natin gustong puntahan. Para pag pupunta man tayo sa lugar na yon, alam na natin na kasi yun ang gusto nating puntahan. Yun po yung tinatawag nating tourist destination. Number 8, tourist service. Halimbawa natin dito is yung hotel. Madalas sa kanila is nagiging 5-star sila kasi maganda, malinis, may quality yung kanilang serbisyo. Kaya nagiging isang 5-star sila. Kaya kailangan natin nito ng tourist service. Number 9, reaction and entertainment component. Halimbawa natin dito is yung mga commercial. Sa TV, 'di ba, may mga pa-promo sila na libre yung tourist ticket. Yun. And then, pasok din dito yung sa hotel. May mga pa-promo sila na tinatawag natin. And then, pasok din dito yung pista. Halimbawa natin kapag pista, di ba, may mga sayawan, ganun. Isa yon sa mga naging tourist natin dito. Kasi, nahihikayat sila na mag-join sa mga tao para mapag-aralan nila yung mga culture na meron tayo dito sa atin. Yun. Good evening, sir. My name is Princess Labiros. Salamatin. Ang aking report about sa characteristic of tourism and hospitality. Ang una po, sa turismo at hospitality, kailangan puntahan ng turista ang destinasyon upang maranasan ito. For example po, kailangan magbiyahe ang mga turista patungong Coron, Palawan upang makita at maranasan ang mga sikat na Kayangan Lake, Twin Lagoon at mga coral garden. Pangalawa,
Ang likas na yaman ng turismo tulad ng tanawin at kultura ay hindi nauubos. Halimbawa na lang po ang mga limestone chief at malinis na mga tubig sa Coron ay nananatiling kahit maraming turista ang bumibisita taon-taon. Pangatlo, ang turismo ang nangangailangan ng maraming manggagawa upang mapanatili ang kalidad ng serbisyo. For example, sa Coron, maraming lokal ang nagtatrabaho bilang tour guide or boatman operators, hotel staff, and restaurant crew upang mapagsilbihan ang mga turista. Pang-apat, mahalaga ang interaksyon sa pamamagitan ng mga turismo o turista at lokal ng residente. Ito yung tinatawag na people-oriented. Halimbawa, ang mga bangkero at tour guide sa Coron ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng isla at tinuturuan ang mga turista kung paano pangalagaan ang kalikasan. Ang-anim, ang turismo ay may peak season na tinatawag at off-season. Ito yung seasonal demand. For example, dinaragsan ng mga turista ang Coron tuwing tag-init. Ito yung March to May dahil sa magandang panahon para sa island hopping, ngunit bumababa ang bilang ng bisita tuwing tag-ulan. Pampito, nagbabago-bago ang turismo batay sa panlasa ng mga turista. For example, sa Coron, di ba dumarami ang mga eco-friendly resorts at mga snorkeling spot dahil sa maraming turista ang naghahanap ng sustainable at nature-friendly na mga aktibidad. Thank you po. Hi everyone, my name is Tami Gidwaso and this is my report about importance of tourism and hospitality management. Example, pag yung mga turista pumupunta sa Boracay, sa Palawan, sa Cebu, nagabayad sila sa mga hotel ng pagkain, binabayaran din nila yung tour service. Dahil sa mga binabayad nila, tumataas yung kita ng bansa. Example, dahil sa turismo, umunlad ang Coron, nagkaroon ng mga souvenir shop, tour guide, at iba pa. Example, dahil sa industriya ng hand-weaving fabrics sa Iloilo, sa Ilocos, maraming turista ang bumibili nito upang gawing souvenir pag-uwi nila sa bansa nila. Example, sa Coron, maraming residente dito nagkaroon ng trabaho dahil sa mga turista, dahil dumadami na yung mga turista ang pumupunta dito sa Coron. Maraming nagkaroon ng mga residente dito ng trabaho na katulad ng boatman, tour guide. Sa mga hotel nagkaroon na ng mga staff, mga ganun. My name is Billy Ultra and this is my report. Baguio City, maraming dayuhan ang sumasali sa Pinagbinga Festival upang maranasan ang kultura ng Cordillera. Ang Intramuros sa Manila ay patuloy na pinapanatili at iniingatan bilang isang makasaysayang lugar dahil maraming turista ang bumibisita rito. Ang World Travel Expo sa Manila ay nagdadala ng iba't ibang eksperto sa turismo upang magbigay ng bagong kaalaman sa negosyo at mag-aaral.